Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para updated ka sa mga ilalabas namin pag nanakaw. Syempre, bago ko umpisahan ang video reaction na to, gusto ko lang i-promote ang aking clothing line. Ayan, napaka-pogi. you're so funny. Maraming salamat, Jonas Dichoso. Sa'yo yan eh. Ikaw yan eh. Yun, sa mga trip umis corneto, ito rin po yung suot ko sa battle ko kay Akata. Ayan, no? Napakabangis, oh. Napakalaki ng print niyan. Diba? 850 PM nyo lang po ako sa sa Facebook account Jonas Dichoso. 'Yon, kung trip nyo maka-score na ito. Isuot ko sa battle ko kay Akata. Abangan nyo, ngayong week lalabas na yung battle namin ni Akata. Yun, oh. Syempre, maraming salamat sa sponsor ko rin, Black Manila, Crown Manila, Hypebeat, Shift, Chase Worldwide, The Accent, Distinctive Clothing. 'Yon, maraming salamat sa inyo palagi. Thank you. At sige. Ayun, Hypebeat, kaninong Benji Reala. Di na natin patatagalin to. Ito ay battle ni Didel versus Mison. Mison ba o Maison? Di ko alam, basta yun, siya yun. Paano ba to? Ito ay Langit Lupa pa rin, no? Stage 2 ng Langit Lupa. Game, yaw? Game. Let's get it on. Shoutout sa movement dyan sa CDO, tuloy-tuloy lang. At sa kaliwa ko naman, Pambong, Bulacan, represent! Patumbong. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Mison! Mison pala, Mison. Forward na natin yan, guys. Yan. Ano ng kwento si Didel, pinili niya mauna si Mison. Tig-2 minuto dapat at tournament battle ito para sa Langit Lupa. Pahinga natin unang banat right of way day 2, Mison. Game! Uunahan ko na kayo. Hindi din ako kahusayan sa lengguwahe na Ingles. Para sabayang kasaganyan, hindi ako magpapa-stress. Same. Hindi ako magpapa-stress. Ikaw na lang yung magpa-impress kasi kahit anong English mo, tingin ko pa din, you are a weak artist. Tangina panis, may accent yon. Hilig kasi mag-English sa battle. Kung inyong ire-recap, kada English mo katumbas nun, dobling hikab. Malasak maestro daw, estilo't kalidad. Ulul ganyan yung tito ko bago i-rehab. Kada sampa, English at Tagalog, sa linya ay halo. Pabibo tong bano, akala mo talaga ang kanang kano. Di ka na-inform na ang tingin namin dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bisakol na to, dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi mo ko kamats. Ganun kayo mag-pronounce ng word? Solid ginawang sulid. Di ba pambihira? Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di. Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel? Tanginan nyo mga palipik yung dila. Tapos sasabihin mo pa, mas maina mag-English kasi ang Tagalog hindi ka tangi-tangi. Sa sinabi mo na yon, may isang tanong na sa isip ko sumagi. Di hindi mo trip yung Tagalog. Dahil sa ganung wika, hindi ka makagalos. Kaya pala nag-stick na lang sa linya na puro English na halos kasi hindi siya makapagtagalog ng maayos. Ito'y Pilipino rap battle league. Di ba? Pero hindi ko sinabing bawal mag-English, mga pre. Yung I'm born to be fight nga ni Badang, pwede. Hoy! Hindi ako natitindihan o nakikipaglaro sa'yo. Kahit nung grain assault, di kita maintindihan. Nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kung komedyante, no? Sabi na ganda. Ganda rin ng minsan yung mga ganong atake diyaw na parang kung magpapanggap ka pang alam mo parang lalo ka lang magmumuntang eh. So, mo na lang, ikengkoy mo na lang, tungin mo, nakikita mo lang ako. Di ba? Nakikita mo na lang ako. Diba? Si Raul. Yung gano'n lang naman napansin ko. Maintindihan, nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka. May bobong nakahalo. Legit. May bobong
dugong nakahalo. Nakikireact lang kami sa'yo kasi galing kang malayo. Basta di malamang dahilan, naging pambato. Sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kaming hindi talaga marunong ay malabo. Repen, CDO! Kaya yung lugar mo ay iaangat mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang panlasa, tinatangoan ka lang gago, ako namang kinakagat ng tao. Tas trono sa oro represent, laging binibida. Pero kung usapan naman laglag, liga nila yung bobong mauuna. Dahil ako'y nakatodo bawat combo ng puta. Liga nila yung may logo na trono sa orong makikita. Pero itong taga-oro, oo, walang tronong makukuha. O bakit? Inaasahan ka sa finals? Pakialam ko. Huwag mo nga akong niyayabangan. Kung tingin nila sa'yo, bagong sak, edi masarap kang tapak-tapakan. Sa entrance ng semis, nagkastahang mga harang. Tipong kami, wala lang. Laging hinahayaan. Kaya kung ginulat kayo neto sa unang beses niyang pagsalang, panoorin mo naman akong mag-advance lalo't di nyo inaasahan. Okay, decent Okay, round. okay, oh. Okay siya. Ano naman siya, hindi naman siya masasabi ang... Wak. Oo. Okay siya. Palag okay siya, palag. Saka magandang punto na parang halo yung seryoso sa patawan na parang may point siya na Filipino, ano to yun? Filipino Battle League. Na parang, Battle League. tapos biglang kekengko yun niya na, yun nga yung Ang ganda lang ng pagkakengkoy niya, no? Ang ganda lang ng pagkakengkoy. Sabi nga, yun ang pinakamagandang paraan na kapag hindi mo alam, gawin mo na lang katawa-tawa kaysa magbarunong ka pa. Kasi pag nagbarunong ka, parang ano eh, lalo Mas ka bobo ka lalo. Lalo lilito yung kabubuhan mo eh. So kung bobo ka, hindi naman siya sinasabing bobo siya. Parang, kung sa sitwasyon na yun, kung maihahalin tulad ko sa personal na nangyayari talaga sa totoong buhay, na parang, kung hindi mo talaga alam, kung wala ka talaga alam, tulog ka, kengkoyin mo na lang, di ba? Parang, masaya pa. Di ba, marami tayong tropol ganyan na parang, Hindi, ako, kahit ako, aminado ko na ibang lines talaga na English, hindi ko talaga nakukuha. ako din naman pag masyadong, Kaya pag sobrang lalim na pag masyadong malalim, oo, mga basic na English na madaling, pinapabayaan ko na lang eh. Pinapabayaan ko na lang. Hindi, reka lang konti. Nahayaan ko na lang. Tangina si Didel parang ano to eh, parang mas ano to eh, second language niya ata yung English. Oo, kasi sa ano? Kasi sa Tagalog. Kaya mas mahihirapan tayo dahil mas magaling mag-English yan sila MP3, mga ano, Matatas matatas mag-English. mag-English. Matatas fluent no. Sige, tingnan natin kung mababalakid yung ano nun, ginawa ni Mison. Go! Mison. Yung ano yun, pagpison sa ngongo. Maison. Gago. Pagpison sa ngongo. Mison! Yan yung pagpison sa ngongo. Pag ngongo nagbanggit ng pison. Kung round 1 niya, tungkol sa pag-i-English ko. Kaya matik to, taboy. Sa sobrang init ni Vesuvius, pati si Sak Maestro napasahan ng apoy! Kaya yo, maing gabi, flip top! Ako nga pala si Didel, rep and CDOC! Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me! Langit mo pa quarterfinals! Shit! Ligpit itong Mison dahil si Didel OC! This comedian wanna be king sa langit! Pwes isusunod ko to kay Dolphy! Second nosebleed si Mison. And son, he's gonna be calling me daddy when he snores. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na kilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Cause when I spit, delayed ang reaction. Pero pwersa ay pang C4! Y'all are gonna see gore! Cause he really thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng Phyllis in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Bara-bara Battle League, you an ape town. Kung sa inyo ganito ang naghahari. Pinag-wordplay ba naman ang decision at sisdi? Yun, tangina ang sobrang funny. Boss, dito pwede pang main event kahit undercard. Psh, barahin nyo to sa labi! Kasi ang langit lupa pang cream of the crop habang ito, bata na may gatas pa sa labi. Kaya idol, froze at plasma. Saan si Boss Plus?
No offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boys Loot cause it's lyricism over jokes. Pag battle rap ang game. But damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that fucking insane? Lalo na't pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Daig, ano ka, saksi ni Jehovah? Wala got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM, we're just waiting till it's over! Napansin ko na uso ng ano. Siguro okay din, pero parang inaano na siya, no? Parang nauuso na yung paggamit ng ano ng politiko. Mga politika ng yun ano. naman talaga ang ano ng hip hop, di ba? Oo, pero Sa battle kasi minsan parang ano siya yun nga, nitong mga nakaraan hindi masyado, di ba? Parang Oo. panahon natin. parang si Vitrom kasi yun talaga yung ano niya. Oo. Di ba? Parang hindi, ang sarap din kasing gamitin talaga eh. Parang usapin eh. Sa bagay, Usapin eh. Yun ang pinakamalakas na ano niya. yun yung sobrang ano na. Yung Sobrang sobrang tagal yung na iba nung mga ano. okay lang. Parang siguro ano pa siya. Nangangapa pa siya sa round 1. Yun lang yung napansin ko, parang ang dami ng ganun ginagawa, no? O parang termino ni BBM, we're just waiting till it's over! E paano ba naman pag dehado-matic tatawagin ang kalaban na Bisaya, katulong, magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng simento, nagbebenta ng siomay, etc. examples? Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound, tol. Kasi self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So light the candles. So light the candles cause we gon' brawl. Dito simpleng beast a call. I suggest you keep your shit within battle rap cause Enigma gave this beast a call. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? Gago, binigyan ng motibo. O ano? Hindi, parang inano niya na tangina, inaano niyo yung mga Bisaya ng mga kung ano-ano ito. Tangina mo, yan, sinampal lang resibo eh. Tangina, Bisaya. Pero halata yung pagkaano niya pag nagtatagalog siya. Kaya pala mas ano siya sa English, hirap siya sa tao. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? O ano tol, masyado bang mayabang? Did I come and fuck up the vibe? Hoy, Didel pasikat. Well, that's true. That ain't a lie. Di ko yan i-deny. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen, my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, mesan, kayang-kaya ko mag-provide. Pagkat style lang ang kaya mong i-breakdown. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Ano yung round 1? Kaiba atake eh. Siguro, ano ko to, bibigay ko muna ng tabla to. Ang hirap Round pag-decide kasi one. may mas, ano eh, para sa akin may mabibigat talaga si, ano eh, si pangalan to? Si Didel. Si Didel. Parang wala pa akong ano eh, wala akong haymaker na ano sa kanila eh. Yung ginawa niya kasing, yun nga, pang mamaliit yung selfie burst niyang ginawa na yun. Siguro ubra naman, pero yun nga parang hindi siya yung iniintay kong Didel no nakaraan na. Hindi. Yung sobrang Yun yung technical ano eh. nung ano. Yun yung minsan kalaban din ng MC na
kapag sobrang lakas mo sa sa past battle mo na parang makukulangan ka dito. Oo, yun nga eh. Hindi pa siya yung ano ko eh. Parang yung laban ko, after na laban ko kay GL, sobrang lakas kasi nung pinakita mo ron eh. na parang, ayun nga, nung laban namin Na ano may expectation ni nila. pangalan na to? Ni Sensei. Sensei. Na sobrang bumaba yung performance ko. Pero, hindi naman siya tungkol din minsan sa sulat ko eh. Tungkol din to sa kalaban ko na parang, ang nangyari kasi doon, ang hirap sulatan ng kalaban. Ganun nangyari sa ano. May ganun talaga. Walang angulo. Dito naman, parang, ayun nga, nakikita ko din, ang hirap sulatan ni Mison eh. Parang, ikaw, pag... Hindi, kung ako kalabang ko si Mison, madali sa akin yun. Yung ganung ano niya. Kaya ako si Didel din ang kalabang ko, masusulatan ko din ng maganda si Didel. Hindi, yun naman ang kaibahan namin mga technical. Mm. Kasi, sobrang technical namin magsulat. Umaabot na kami sa punto na nakabase kami sa kung anong meron sa'yo. Ngayon, kapag walang masyadong mahahalungkat sa pangalan, sa estado, sa kung ano mang meron ka na alam ng lahat, yun yung pagbabasihan namin na parang gaano ba karami yung alam ng tao, gaano ba kadami yung mga pwedeng maging referensya dyan para na maitutugma ko tungkol sa'yo. Diba parang, kung hindi naman ganun karami, ang hirap gumawa ng generic lines para, ano yun, generic yun eh. Yung kay Didel, generic eh. Generic yun eh. Na para pwede mong i-apply sa iba na pangmamaliit. Pero nagamit niya pa rin ng maayos. Kay Mison ganun din eh, yung sa pag-iingi. Sabi ko nga eh, parang nung unang banat, yung buwabanat pa lang siya, nasasabi ko na sa sarili ko na dapat kung sisirain mo yung pag-i-English niya, dapat iwanan mo ng malakas na ano to eh, na parang kahit mag-English, pag nag-English ka dyan sa round 1, hindi ka nakabibiliban dahil sa ginawa ko. Hindi, kasi sabihin natin na comedy niya, na ano niya, na nagawa niyang comedy yung pag-i-English. Pero hindi siya tatagos dun sa pag-i-English niya, ano eh. Kumbaga, hindi siya ano. Ngayon, ang ginawa naman ni Mison, ni Didel, hindi naman din sinabi ni, ano ngayon, ni Mison yung mga, yung sa pang ano ng mga Bisaya. Ang pinunto niya lang yung hindi mo kaya magtagalog eh. May point. Di ba? Kumbaga dito sa ano nila, wala pa talaga ako na anong So, yun nga. So, pwede natin ibigay ng tabla para sa lalo kung ako judge, tas ganyan ko rin narinig yung kay ano dito, wala rin ako masyadong na ano kay Mison eh. Pero Si Didel. pero parehong magandang round. Oo, maganda, Siguro maganda. hindi lang siya yung parang baka posibleng nagpapainit pa sila pareho at hindi posibleng yan din yung pinakamahina nilang round. Ayun siguro. So pwede natin itabla Tabla siya. muna, tabla. Sige, tabla natin. Sige, pakinggan natin round 2 nila. Magre-rebat sa... Yo! Magre-rebat sana ako, kaso English yun, wag na lang. Game! Alam nyo bang sa liga nila, matuturing na malakas yung MC kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na i-mention. Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Napapansin ko, yun nga, may mga meta bawat sa sobrang dami kong binababaan na mga Battle League. sobrang katulad ng Motus, inakasar sila na parang tunog Motus na kapag panay wordplay. Kasi ang meta sa kanila parang wordplay. Sa may mga liga na na ang yung pagbe-breakdown, yung bini-breakdown sa Meta sa kanila yun, yung ganun. saan ba to? Sa BRC, sa Bataan Rap Conquer na ginamit ko din sa battle. Kasi ganun yung meta sa kanila. Tapos may liga ako napuntahan na nag-judge lang ako. Wala akong battle, wala akong sa ba to? Nalimutan ko na. Anong meta sa kanila? Fake choke. Gago kahit anong fake choke mo kakagutin. Fake choke. Pero obvious, sobrang obvious. Kasi Fake joke meta sa inyo, no? ang fake choke kasi parang siya eh. Dapat hindi obvious na
nag-choke ka. So, ang pagiging battle MC, pagiging battle rapper, hindi lang yan sa pagrarap. Dapat magaling ka rin umacting. Ha. Mm-mm. So, ayun nga, parang ako, dahil isa sa mga, magaling ako mag-ano eh. Mag-fake choke. kayo. Sobrang dami kong fake choke, kahit ngayon kaya kong gawin. Kaya nga lang, wala na. Gagamitin ko ba? Alam mo ba, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin naisip na fake choke na kahit sabihin ako, acting ako, di ba? Pero pag gagamitin ko siya, parang hindi na siya natopanahon. Pero ayun nga, may mga liga pa rin talaga na yung may mga meta sa kanila. Gagulit. Ayun, siguro yung totoo yung sinasabi niya na meta sa kanila, call out. Ganun. Ang ina nung kulit na natatawa ng meta sa inyo, fake joke. Ako nga, isang beses na ako nag-fake joke, hindi ko ba yung hindi talaga yun yung kay kay Ram. Wala yun, tangina. Gago yung kay Kira ng fake shoutout. Hindi, yung battle namin, fake joke. Wala talaga yun eh. Sabi ko na lang fake joke to, kunyari. Pero may mga fake joke na, eto yung pangit eh. May mga fake joke na hindi kinakagat. Yun kapag hindi nag-fake joke ka, tapos hindi kinagat, magmumukhang joke talaga yun eh. Sugal. Parang, ano ba yan? Yung ginawa mo, yung laban yun, yung parang, di ba may ginawa kang ganon? Hindi, lahat ng fake joke ko kinagat. Hindi, may isang fake joke ka na parang kalahati eh. Hindi fake joke yun, nag-joke joke ako talaga doon. yun. Tapos, habang tangina, kailangan ko mabawi yun. Habang nag-i-spit si Plaridel. Kay Plaridel. Ginawa ko na sa isip ko yun. Tangina, naulit nga yung semis eh. Di ba? Kasi binanggit ko, di ba, 4-bar setup yun eh. Na kinompose ko sa isip ko. Nung semis, X, Enis, tapos yung pang-apat semis pa rin. Yung unang line sa pang-fourth line. Pareho semis. Pareho semis yun. So, hindi perfecto. So, alam mo talaga na freestyle lang yun. Sabi ko yung ginawa ni Boy, sinugal niya yung kalahati. Hindi ko sinugal yun. Joke Pero pala yung talaga. round 2 ko may kung nung round 1, In advance mo na. may linya ako doon na nakapaloob sa round 2 ko. Kasi in-speed ko yun sa dulo ng round 2 eh. Sabi ko doon sa gitna nakapaloob. Kung nung round 1, Ilonggo, ngayon Batanggenyo naman. Paano, walang Ilonggo sa round 1 kasi hindi ko nga na-speed eh. Di ba? Inang kulit nun eh. Ganda nung silip niya meta yung call out. Get sa final, si D, parang graduation. Ang aakyat sa final, si Didel. Tangay na may mga toyo ba kayo? O sinasadya na lang para sa atensyon? Bilang mga rapper, tiyak wala kayong direksyon, yung ganong ka-OA na react para kayong nasa eleksyon. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito yon. Sabi niya kay Kulas, ang gusto ko makalaban na Japanese ay si Jabo. Para makuha yung crowd, yung paraan mo ang pangit. Sa kampyon ng Luzon, sa sabet, basta may pangalan, idadawet, hanep. Gusto mo pala makalaban si Jabo, edi sana nagpalipat ka ng bracket. Kaya ang mapabilib mo ko, nako Dehins, kasi magko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Di ba dyan din yun? Ano yun? Pre-med? Hindi, siguro... baka sila nga. Baka sila nga ang main event. Baka, tapos idadagdag niya yun. Hindi, elims ang sabi eh. Hindi, quarter yan. Baka dito yun. Kasi siguro, tinutukoy niya yung luto. Yung luto na Jabo. Yung sinasabi. Kasi maraming sasabi luto daw yung... Panagkapanayo kay Boys Loot. Okay. Yun ay sobrang wex na atake. Gusto agad tumalong kay Jabo, parang di kami kasali. Pwes gawin mo na lang, hindi yung marami ka pang sinasabi. Makalaban mo man si Jabo, tinitiyak ko na hindi yung sa ahon mangyayari. Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw ang kanilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Ganda nun. Taas ng tingin sa sarili na itong taga-Cagayan. Porket na-review na siya ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan.
Kaso sim result yung 4 kasi hindi rin nila maintindihan. Di ba? Kundi pa nila ibabak ng 10 seconds. Kundi pa nila ibabak ng 10 seconds, sa linya mo wala silang kaalam-alam. Para magets, replay lang yung paraan. Nasa live tayo. Paano ba yan? Mawawala na yung respeto mong kaban-kaban at sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Mga bobo! Yun ang intindi niya sa hindi nakakaintindi sa kanya. O di ikaw na marunong, lahat ng nagre-review ng battle dyan, aamin. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang nila naaabot. Wala ka nang maluloko. Kaya mananalo ka lang sa akin kung pag-upload nito, tsaka lang sila boboto. Tapos ikaw na yung susunod na sak maestro. Grabe na talaga. Di mga 2 battles mo pa niyan, magsasabo ka na. Magaling siya, no? Magaling siya. Magaling, no? Ano siya, hindi siya bars or ano man. Ano siya, punto. Punto no? Walang paligoy-ligoy. Sasabihin niya yung gusto niya sabihin. Ganun yung style niya na parang, pero ang hirap niyan, yo. Mahirap yan. Oo. Yung ganyan kasimple, tapos makukunin mo tao, ang hirap yan. Na parang, paano ka magsasalita ng ganyan kasimple, battle rap yan, kailangan creative ka. Mismo. Creative pa rin naman yung ginagawa niya, pero ang simple, pero nakikita mo kung paano niya nakukuha yung tao. Ang galing, no? Ano natin? Tuloy natin. Tigas ng muka na yung muka idikit kay Sak. Si Sak marami ng pinagulong. Sa'yo, haka-haka. Drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na didel, dapat dudel. Kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Tapos sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si didel na yan. Mga ulol, kaya ko rin mag-English, isang Google ko lang. At kung inaakala nyo na madali akong mapapanes, tandaan nyo na hindi sukatan ng talino ang Ingles. Palawang banat, pakinggan natin! Tangin ang mga anggel. Maganda yung round 2 niya. Maganda. Kaso medyo dulo, inulit niya ulit yung English, Yung point sa English, eh. Yun lang, paano kaya yun? Na parang, ayun nga, pero hindi naman natin pwedeng baliwalain din yun kasi ang ganda rin ng pagkakagawa niya. Na minsan may mga judge na ay umulit ng angulo, hindi ko napupuntusan yan. Paano yun? Na parang, alam mo ba, dati ginagawa ko din yan, pero simula nung nauso yung mga judge na Pag umulit ng angulo. oo, na hindi nila okay sana kaya lang umulit siya ng angulo. So, hindi na malakas to kasi inulit ko yung angulo. Pwedeng. Ako kasi dati, ganun din ako eh. Di ba pag ako nanlait, putang ina, hanggang round 3. Yung mukha, puro mukha. Hanggang sa naano ko rin na, parang kaya ngayon, ang ginagawa ko, jokes, round 1, jokes pa rin round 2, tas round 3 seryoso. Pero minsan, halo. Pero hindi na ako umuulit kung ano yung panlalait ko sa kanya nung round 1, hindi ko na inaano sa round 2. Kung ano yung mga anggulong inano ko. Pero dito, siguro, parang bigyan natin ng karapatan naman. Pero ito, okay naman kasi pakiramdam ko Magkaiba pakiramdam ko mas nagamit niya na maayos yung angulo Ngayon, rito. mas maganda yung ginawa niya sa round 1 na parang ginawa niyang nakakatawa. Pero dito, pinuntuhan niya Yung yun nga. At saka hindi lang Replay patungkol lang sa replay. Na parang ayun nga, yung replay. Yung delay yung ano niya. Yun. Sige, pero hindi Sige, natin tingnan ma-deep natin si Didel eh. Hindi. Pero magandang, para sa akin, mas malakas yung round 2 ni Mismo, Mison mas maganda kaysa yung sa round 2 ni one. Mison. Pero malakas yung round 1 niya. Hindi lang siguro na naabot pa yung gusto nating mangyari. Pero ito, nandito na siya sa round 2. Feeling ko, okay na siya. Yan, walang pinipili. Didel, malakas daw sa replay. Battle tayo, Kripli. Yo, bago ko simulan ng round 2, Department of Education. May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70%, but in the future, baka sa higher score, hindi na tayo makaabot. Makasapot, ang kabataan sa kabobohan ay nabalot. At yung iba, ayun, sa flip-top nakakapasok. Salot ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman, mga taga-Samar daw, mga mangkukulam. Haba, Brad?
Baka mga tagisikihor siguro, hindi naman sa nilalahat. Nilalahad ko lang na kung gusto mo makakita ng black magic, ako'y nagagalak na ialay itong manok ng bara-bara para mga barang na construct maging pundasyon ng battle rap. Baka di mo malilinaw ng isang authentic na lyricist, Binsik. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop classic, ala Slick Rick, abang sa'yo mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, y'all. Weak old kittens while I'm that bisayawang animal who's a threat to any ecosystem. CDO golden child, but you see no bling blings, only KO written. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Oh, look at him thinking. Ayaw niyan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, I don't give a fuck what y'all think. Cause I am him. Sagot ako ay ihambing. At di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. Gandang panakip nun. Gandang panakip mo Ito, gandang panakip nun sa butas no. Galing. That's why you sicken me. Wait lang. Ang okay lang naman yung mga ano niya. Mga English niya pero hindi naman din ganun kabigat. Oh, yung Astilan talaga kasi English tas may accent Mismo. siya. Mismo. Iba yung sak maestro kasi na may bars talaga na oh, sunod-sunod. yung English niya Taglish, di ba? Hindi, pag nag-English din minsan pag parang sunod-sunod din yung punchline eh. Tsaka hindi masyadong malalim na maganda. Ito kasi parang swag eh. Swag eh. Sobrang smooth ng English niya pero yung pinaka punchline ba yung ano? Normal lang. Hindi naman ganun. Iba kasi nung lumabas si Saki, no? Iba yun no? Alam mo ba, si Sak hindi niya kayang higitan yung ano niya. Yung dati niya ginagawa. Hindi. Sobrang lason din. Gagawa yun. Takina, bar after bar ang putang ginagago. Ay. Francis M. Ano. Cause I am him. Sagot ako ay ihambing. At di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. That's why you... Kasi ano yun kanta kasi yun di ba? Hindi mo mabubutasan yun kanta yun Pero may punto pa rin kasi si master rapper yun hindi, pero kung iaano mo siya, ito kasi battle Dito bibirahin ka talaga yun, hindi mo naman pwedeng birahin yung kanta yun Pero magandang punto nga. Pero ganda ang panakip. Ganda siyang panakip na. Ano nga Francis M. English yung ano niya classic song niya Inglesero naman din talaga si Francis M. Galing, ganda rin. Sicken me, proud na ignorante. Sa nakuha mo ang punto, di ka marunong mag-Ingles ha? Tangina mo, kailan ka matututo? Anuhan sila, no? Batuhan sila ng kahinaan, no? Yeah, may point siya. Alam mo bakit? May subject tayong English. Ayun din naman yung tinitingnan ko na parang bakit hindi ako ganun kagaling mag-English? May problema ba sa akin o sa teacher ko? Narcissist. Ano nga sila? Si teacher po. Ano nga, batuhan sila ng kahinaan dito. Isang sinasabing hindi kayang mag-Tagalog at isang sinasabing hindi kayang mag-English. Batuhan sila ng punto, no? Sige, tingnan natin. So open up your phone, delete mo ang TikTok, download Duolingo. Yun na. Download Duolingo, yung aking simple na panuto. Cause how the fuck do you expect to make it big if big words kaya ka nang mapasuko? Baka, don't get me wrong, ako isang ayon na ang wikang Pilipino dapat isulong ka supar. Baka nakakalimot ka, nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Pati spolarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang repa, then you'll never learn the art of war. Tangina mo, gago. Gago puto. Ang lupit nun. Gago, Putang ina, nagawa diba? yan sa Oo. bata yun. Puting inang yan. Ang gandang punto. Yun na nga yun. Parang tangina, paano mo nga naman ipaglalaban yung bansa mo sa mga hindi naman nila alam yung lingwahe natin. Parang yung sinabi ni ano. Gago, last nun. Wala na. Lusaw yung ano niya. Yun nga. Lusaw yung... Sumakto pa. Naputa na dalawang rounds yung ginawa mo. Lusaw yung round 2 ni Mison. Kahit yung round 1 eh. Di ba, ano tayo, undecided tayo kung sino panalo sa round 1. Na parang, kung yun ang punto mo, sa sinabi niya na yun, tapos na, usapan.
Gandang point no? Nadali siya dun, paano boy. mo nga naman ipagtatanggol ang bayan mo sa hindi naman alam yung lingwahe? Kaya dyan ako natatakot eh. Halimbawa, ako ang kalaban ni Didel. Oo. Ang ibabanat ko sa kanya, yung ganun din. Oo. Mapapaisip na ako dyan eh. Gagawa to ng pang Pambara. diffuse. Oo, pambara. Paano ko siya babanatan ng tungkol dyan kung meron siyang nakahanda at pag inilagay niya yan dyan, Wala na, mawawala ng visa yung ano mo, no? dun ako nag-iingat. Alam mo ba, sobrang overthinker ako na manunulat. Kasi kapag nagsusulat ako, iniisip ko kung Ano rin yung mga sasabihin sa'yo? hindi sasabihin ko. Yung sasabihin ko ba, okay ba to? Para sabihin ko. Paano kung bumalik sa akin? Diba, parang yun yung iniisip ko. Ito. din. Yan yung sinasabi kong, yan yung sinasabi kong English na solid, di ba? Yung walang paligoy-ligoy. At saka Ito solid, oh. yung punto niya na, yung Kastila, di ba? Parang, Oo, ano ang ginamit, di ba? diba? Tapos sa Tagalog, kung sa Tagalog ka lang nag-stick. Oo, di ba? paano yung Art of War? Diba? Galing nun, putang ina mo. Ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang, Repa, then you'll never learn the art of war. Basaw, gagi. That's why Didel is polished, a prophet acknowledged with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice about to blow beyond the tropics. So by logic, if you want prophet, enigma, you know who to call if you bring back tectonics. At sa DepEd, sana nakita nyo to at maalarma. Ang sistema need i-reconcile. Kung tinuruan nyo sana ng mabuti si Mison, baka sana hindi siya namatay. Kaya update yung curriculum, suportahan ng mga guro and find better teaching styles. Pagkat napag-iwanan tuloy itong bata dahil sa pulisiyang No Child Left Behind. Fucking time! Isa pa sa mga nakikita ko na, ayun, about edukasyon, yung topic din ni Didel sa DepEd, di ba? Parang, ayun nga, dito sa, aminin natin, dito sa Luzon, karamihan sa atin hindi magaling, majority ng tao hindi magaling mag-English. no? Pero bakit sa Cebu, sa Bisaya, sa Mindanao, ang galing nila mag-English. Yaw, totoo yun, puta na. Tayo, ang dami natin napupuntahan lugar. Pag yan hindi magaling mag-Tagalog, puta, English, puta na may accent pa. Di ba? Parang, bakit ganun? Ano yung magkaiba kami ng turo? Siguro, ang isang nakikita kong dahilan, syempre, halimbawa, para siyang, napapansin ko, walang interes, hindi sa turo eh. Tayo, i-Englishin ka ng teacher mo. Hindi naman tayo interesado dyan eh. Di ba, unang-una, Magaling tayo mag-Tagalog. Yung kwentuhan namin ng mga kaibigan ko, Tagalog eh. Diba? Pero pero yun nga, yung nakikita ko, walang interest sa mga estudyante ng Yun ang mali din natin siguro ng mga estudyante. Oo, Kasi diba? sila, naging disiplinado sila na Oo. kasi. Alam mo ba, pero hindi din. Nung nag-aaral ako, sabihin na natin elementary hanggang nung high school, merong parang bawal ka mag-Tagalog kapag English ang subject. So ano yung mga English na subject? Math. Science. English. Yung English talaga kami. Bawal kami. Merong bato na umiikot sa amin. May bato na umiikot. Yung bato na yon may punishment yon. Ngayon, kung sino magtatagalog, ipapasa. Kunyari, ako yung nagtagalog. Tapos, nagtagalog ka din. Ay, ma'am, ano po? Ipapasa mo yun sa kanya. Kung sino, may punishment yun kung sino yung huli. May ganun sa inyo. Kung matatapos na yung discussion yung oras ng teacher kasi papalit-palit na yung teacher, 'di ba? Kung pag natapos na yung ng teacher na yun at kung nakanina yung bato, sa kanya yung punishment. Ganun sa school namin. Siguro yun yung nakikita kong hindi... Na siguro din, ayun nga. Pero isa din yung sa mga pinagsisisihan ko na hindi ko tinutukan yung English dati. Dahil, syempre, aminin naman natin, hindi, putang ina, nandun tayo sa barkadang barkada mo. Sila, siguro, ang napansin ko sa mga Bisaya, kaya sila matatas mag-English dahil, unang-una,
yun yung mas madalas silang humarap sa mga ano sa mga foreigner, alam mo yun, yung siguro din, kasi 'di ba sa ano nga sila nga yung madalas na Mga tourist spot. tourist sila yung mas kailangan, hindi naman sinasabi hindi kailangan ng mga taga Luzon, pakiramdam ko sila yung mas dapat biyasa doon dahil sila yung laging binababa ng mga ano. Pwede. 'Di ba? Pwede din. Saan bang mga ano sa Cebu, 'di ba? Ang daming tourist spot doon eh. Hindi, at saka karamihan sa kanila maraming mga call center. Tsaka siguro hindi ko sa inaano siguro masyadong iba yung tingin nila sa Tagalog. Medyo ano yung Tagalog sa kanila. Kuha mo yung parang Medyo may may ano rin siya, parang may epekto ng Oo. racism. Parang siyang ganoon napapansin ko na nating masyadong bigyan ng ano ang Tagalog dahil Sila nga inaano. parang siyang pakiramdam ko, hindi ko sinasabi gano'n, pero parang gano'n yung tingin ko. Kaya nga nakakabilib sila sila Zendlock. Putang ina, mas magagaling na mag-Tagalog sa mga. Galing no. Putang ina, mag-Tagalog si yan. Sixth Threat. Pero Yeah. si Sixth Threat kasi, i-consider ko na lumaki din siya dito sa Luzon. Napagkwentuhan namin yun Tumira siya dito sa, hindi ko sure, pero Pasig ata, saka sa Baguio. Tapos bago sila mapunta ng Mindanao ng Davao. Hindi ko sure, pero yun ata yung napagkwentuhan namin ni si Acer. Ang galing din mag-Tagalog. Yun nga, Pero sabi mas ko nga bati kasi si Acer. pakiramdam ko yung tingin nila sa Tagalog na lingwahe ng mga Bisaya, hindi ganun ka-importante. Dito kasi battle to parang kailangan nilang anuhin to Kasi Tagalog makakalaban nila Pero siguro yung sa normal na pamumuhay, hindi nila masyadong inaano yung Tagalog. Pero ang ganda ng bali nun, putang ina. Galing, no? Talino. Lusaw yung one into ni rito para sa akin. Kasi nagkaroon ng magandang dahilan kung bakit dapat ganun ba't niya ginagawa yun Sige, pakinggan natin yung round 3 ni Mison. Yo! Game! Gago, nag-hesitate na siya. Hindi to choke Nag-i-input lang ng combo para mag-accommodate. Galing niya, galing. Ano yun? Choke talaga yun. Oo. O sinadya niya na. Hindi, kasi yan Intentional. Ginawa ni Didi yun Intentional ba yun? Na Kasi parang- intention niya yun. Kasi, gumano siya minak niya yung nag-i-input lang ng yun. minak niya. Hindi to choke Nag-i-input lang ng combo para mag-accommodate. Yung Akuma Raging Demon, yun yung blackout. Oo. Na blackout ni Akuma yun. Parang super niya yun. Si Akuma. Kaya blackout yun sa mga naglalaro ng arcade games. Kasi ako, Dati video game tawag namin dun video games naman Oo. talaga, kahit ako yun, diba? Pero sa mga arcade kasi madalas yun. Alam mo ba, kahit ngayon, ganito na edad ko, pag ako sobrang, sabihin na natin, stress ako nung time na depressed ako, pumunta ako mag-isa sa mall. Oo. Lalaro lang ako ng Tapos may mall na tapatan, kunyari Tekken, o Street Fighter, The King of Fighters, kung ano man. Dito, player 1, doon player 2. Pwedeng gago, sabi sa'yo, lahat ng estudyante nila ba? Nangalay na lang ako Gulat sila, kuya, ang galing mo naman. Anong na ako dito, di ba alam? Ayun, yun yung Akuma Raging Demon. Yun yung ang tawag namin doon dati, blackout. Magdidilim yun, yung screen, itim siya, tapos parang may parang inaatake lang yung kalaban, tapos pagkatapos na nakatalikod siya, tapos parang may logo dito sa likod na parang tapos bagsak na yung kalaban. Ganun yun. Ay, Yun bawal yung yun. Akuma Raging Demon. Pero alam ko yun yung blackout na tinatawag. Ang kulit ng pasok niya no? Tsaka ang ganda ng pagkaalagay niya sa umpisa. Di ba? Walang sinasabi. Parang Oo. Nagre-reference ba ng ganong laro? Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40-hen. Wait lang. Makabago Gusto na ng- ako i-check. Hindi to choke
Tumatakbo yung oras. Gago. Nag-i-input lang ng... Nagre-reference pa ng ganung laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40-hen. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon ngayon nirarayuma na. Oy! Tugin oy! Ang ganda ng- Sabi ko pala! Ang ganda ng mga rhyming, no? Hindi napapansin ko kanina pa. Magaling siya mag-rhyme. Nilalayo mo ba? Nilalayo mo pa. Nilalaro mo pa? Nirarayuma na? Ang ganda. Hindi, kanina ko pa napapansin. Sa akin may mga internal siya na tapos iba yung dulo. Iba yung dulo. Ganun. Galing siya, no? Galing mag-rhyme. Kanina ko pa napapansin yun. Hindi ko nahuli, Makabago hindi na ko ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon ngayon nirarayuma na. Ganda ng rhyme, oh. Mga nakaranas Alam mo- ng laro na yon ngayon nirarayuma na. Alam mo ba, Yaw? Ano siya? May gout ako. Kala ko gagawin kayo. Ano siya? Mitikuloso siya. Mag- Napapansin ko yun, yung pagiging mitikuloso na yun. Drama. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40-hen. Tama. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Nilalayo. Ang rhyme kasi niyan yung nilalayo. Nilalayo. Mo ba? Nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Yung mo kasi magmukhang palabok lang yun eh. Ano? Yung meta, nilalayo mo ba? Yung meta, nilalayo mo ba? Oo. Ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Nilalaro mo pa. Yung mo, stay lang yun sa ganun. Nilalaro mo pa. So, ba yung una, pa. So, kailangan yung garugtong hindi mauulit yung ba ba sa tsaka yung pa. pa. Kailangan ka or na. Oo. Tapos iaao. Yung iaao naman, nasa ano yun, nasa panlapi, ng paggamit niya ng panlapi. So, kailangan kung anong tense yung ginamit niya, ganun pa rin para hindi magbabago yung iaao. Kasi pag nag-ibang tense yun, mag-iiba na yung panlapi eh. So, kailangan yung tense doon, pag present tense lang yun. Mga nakaranas ng laro na yon ngayon nirarayuma na. O, di ba? Yun yung meticulous Oo, sa rhyme. maano nga siya sa rhyming eh. Yung iba kasi, pag nag-rhyme ng ko, hindi lang nila pagdidikitan eh. Halimbawa, tatlong linya yan, pandaya yan. So, kung kinukonsidera yan ng karamihan na 2 linya lang, pero tatlong linya talaga yan, pandaya yan. Ang nauna kong nakita yung style na yan kay Balakid. So, ang unang ginagawa kadalasan ng iba, tatlo yan eh. Itong una, pwedeng magra-rhyme sa ko. Itong pangalawa, mo. Tapos yung pangatlo, minsan magiging to. Parang pwedeng na, ba, na ulit. Kasi hindi naman siya dumikit eh. So, hindi siya masyadong redundant sa tenga. Yun yung technique na ginagawa ng iba. Pero yung ginagawa niya kasi, ang galing eh. Ang galing kung paano niya hinimay yung pagra-rhyme ng nirarayuma, nilalayo niya, nirarayuma na. Alam mo yun, dati ngayon, inaakuma. Dati inano niya pa eh. Diba? Real talk. Pumatok daw kasi sa masa. Kaya akala mo kung sino siya. Kinagat lang naman sa flip top yun kasi ibang MC dito, tito na. Namiss lang. Hindi nakakainis lang. Si Diaba ko pa kanina, nalaro ako ng ganyan. Tapos biling angle niya, mga 40 na. Wala pa ako 40. Wala pa ako 35 eh. 33 pala ako eh. Di ba, parang alam mo yun, parang, ang sarap lang din na may ganun na parang, wow, tayo na, di ba? Naglaro ka ba nun? Pero kasi ang mga laro ko dyan, mga Snow Bros. Ay, mga adventure? Yung Ako kasi mga fighting games talaga ako. sa ganyan, yung sa ganyang laban-laban, ang naano ko lang talaga dyan, Street Fighter lang. Street Fighter, sobrang dami ng Street Fighter. Tsaka The King of Fighter. The King of Fighters, sobrang dami din na. yan. Na parang, Si Yorim Baliw, paborito ko yun, Iori. si Yorim Baliw. yun yung baliw tawag. Yorim Baliw tawag Hindi, namin. ang tamang term doon, Iori na Orochi. Oo. Orochi. Kapag ka may para silang demon, Orochi yun. May ano sila ng Orochi. Yan, yun. Ang The King of Orochi Fighter. ang ibig ata, kung di ako nagkakamali, ang ibig sabihin ng Orochi sa, ahas. Parang ganun. Pero, parang dun sa kwento nila, sa kwento nila, parang, parang yun yung, parang dahilan para mag-iba yung behavior nila.
Sino to yung ano, yung paborito, ako, ano yun, yung nagto-Thomas muna? Tapos yung pag nanuntok, putang ina, buong buhay. 99, ano? Yung pag nanapak siya, di ba yung... Nasa Tekken yun. Hindi, ano yun, sa... The King? Fighter yun. Yung King nagto-Thomas of ba yun? doon, oo, yung nagka-flare, iba pag Thomas, pak. Ginagawa kasi yung Thomas, pak. Tapos pag tinamaan, pag tayo, sumusuntok siya ng isang buong buhay yung bawas. Yung todo yung suntok, yung ano, alam mo ito, Hindi, sino hindi yun? ko alam eh. Pero may kilala. Tapos may bland yung buhok niya. Puta, ano parang ano, familiar nga sa akin. Pero may nakikita ako nagpunta Thomas doon. Tapos Thomas Flair. Tapos yun nga, ganun. Pero hindi ko alam Isuntok, kung yun yun. nakalimutan ko pangalan nun eh, putang ina nun eh. Kasi ang mga sikat na hero, na characters diyan, yan si siyempre, yung magka-rival si Iori saka si Kyo. Oh, si Kusanagi. Si Kyo. Yan. Ang paborito ko naman diyan si Gyo Higashi. Yung Muay Thai. Yung nagmamuay Thai. Ipo-ipo yung kapangyarihan. Dati may mga ano rin ba sa inyo, yung may ano, para palabasin si Rugal? May the up down. Oh my God. Meron. Parang anong aron eh, no? Parang tangin na mukha, papalabasin ko Hindi, ano Rugal. yun? Doon nagsimula ang gatekeeping. Oo. Pag gini-gatekeep, puta kaya nyo, gagawa. Hindi ko to, kailangan. Minsan ka tuwitiga pa eh, no? Hindi, magbabayad ka nun. Babayaran mo sila. Kaya pinagkakita nyo daw. Bigyan mo 20. Para, kasi piso-piso lang naman yan eh. Sa mga video games na sa kalye-kalye. Pag naghulog ka ng piso, sobrang tagal nun, hanggat buhay ka. Eh ako natapos ko yun. Si Rugal. Anong ano nun? Rugal yung ano Yoshimaru yata yun yung pangalan nun eh. Yoshimaru? Oo, yung ano na yun. Gago, si Benny Maru ata sinasabi mo yung ganun. Yung gumaganon. Tapos yung crop top yung damit. Yung parang ganun yung buhok niya, parang Si Guy. Benny Maru. Hindi. Benny Maru. Basta ano yun. Sino kagrupo niya? Kasi may mga team Wala, yan. solo siya eh. So, Gago, ano yun totoo eh. ba? May mga team yan eh. Tatlo-tatluan yun eh. Oo, di ba? Minsan Magkakateam apat. sila Kim, si Ek. Si Ek kasi maliit eh, di ba? Yung Yung may nag-iipo-ipo. Choi. Si Choi, oo. Choi. Ek kasi tawag namin dun eh. Ek, oo. Saka si Chang. Yung mataba, oo. Yung may wrecking ball. Oo. Takina mo, tanda na natin. Oo, gago. Eh, yung mga naabano ko dyan eh. Sino ba tong ito? Basta may ano yun, basta may maru yung ano nun eh. Pero alam mo ba, nakakatuwa kasi hanggang ngayon, nabubuhay pa rin siya dahil sa ML, may skin. Ano pa rin Oo, siya? si Chu, ang skin ni Chu, si Iori. Gano'n si Iori. Oo, si Iori. Ang skin ni, eto malapit, ang skin ni Dairot, si Chris, na Orochi. Hindi ko kilala yung ano Si rin. Chris yung parang tomboy. Tapos si Athena, kay Guinevere. Si Athena, no? Malupit si Terry Bogard, kay Paquito. Oo, si Terry Oo. Si Terry Bogard parang ano rin siya. Siya yung... Sumusuntok sa lupa. Hindi, parang ano rin siya, sa Metal Slug. Di ba may ano siya doon? Parang yun din yung ano niya, Hindi. yung sa Metal Slug. Di ba yung malilate yun, yung sa Metal Gawang Slug? kamukha lang. Pero Baka kamukha Hindi, niya, alam no? mo kung sino yun. Di ba magkamukha, yung magkapatid yun? Tsaka sino yan? Si Andy Bogard. Si Andy Bogard, no? Ang asawa naman, yung asawa ni Andy Si Bogard. Mia, si yan? Si Mai. Mai, no? Ang Yun. skin naman niya siya ni Masha. Gagawin kulit. Kaya natuto Gagawin ako. ulit niya, nun. Nakakampi yun eh, no? Mm. Pero kasi dun sa ano, sa nilalaro ko na ano, ewan ko kung 2000 ano na yun. 19, baka 19 yun. 19 pababa. Hindi, 2000 na yun eh. 2000 base. Oo, Pag nagsimula ako sa ano, The King of Fighters, 19 eh. 2000 na yun something ganun. Pero ang ganda nun. Ang ganda nung ano na Takina yun. mo, battle rap yun. Para tayo nagiinuman lang ako na nagkwentuhan ng tungkol sa laro. Kwentuhan na lang kayo, comedy. Kwentuhan na lang kayo. Bahala kayo dyan. Sige, tuloy natin. Yun. Namiss lang yung kabataan nila. Kaya nakuha kang abutin. Nag-fake choke pa si Gago, nagawa tayong lituhin. Pero di dapat punahin, pinatunayan niya lang na kahit pa-40 na, di makakalimutin. Oo na, Chong! Yung Akuma Raging Demon mo, ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Ang tangin nung naalala ko yun. Mas marami daw Jake, tatlo daw sa kanila. Sa inyo, Jayco. ano? Yung ano ba yun, yung... donut, oh. Donut, masarap daw yun. Jayco. Masarap yun kasi ano yun yung pasalubong lagi sa akin ng ex ko pag pumunta ng Bataan. Jayco. Hindi naman kasi ako mahilig sa matamis.
Seryoso? Gumagalong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Tangina. Gumagano po sa lantola. Kung ganito kalalakas yung mga jokes niya mula didikit to eh. Medyo nag-ano siya pumunto siya Oo. Nagseryoso siya Tagalalakas na ng donut. Gago. Nga, ulitin natin. Gumagano ka po. Gusto mo lang pala ng donut. Kulas. Ang combo si nga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Seryoso? Gumagalong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Ano, magre-rebat ka? Na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading! Sa ganong linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa... Porket 4 niya, no? Sa ganong linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Ganto yung big fish yung tinuring. Ang weird ng atake. Hindi pa... May magandang point yun na parang bira ng mga kain. Na parang may mga bagay kasi na parang hindi na kailangan i-flex. Pero hindi ko inaano yung kay okay lang yun. Pero yung punto niya kasi May ganun talaga general na atake na parang may mga bagay na hindi mo naman dapat i-flex pero piniflex mo. So nagangahulugan na Minsan mo lang. minsan mo lang hindi ka sanay sa bagay na yan. Yan, parang ganun. Yun nga yung point to. Ng iyong hangarin, pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Ganto yung big fish yung tinuring. Ang weird ng atake, hindi pang pinali. Kasi kung usapang Jayco, yung sakin, walang donut na kasali. Pagkat yung Jayco, pangawit sa big fish yung sinasabi. Big fish, masyado kang kampante. Pagkalaban, komedyante, basic lang daw makaabante. Kala ko ba matalino ka? Ba't sa estilo mo lang yata binase? Maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano? Hindi pa ba natin ramdam? Pag-usapang English na, wala na. Wala na ng Wala na ng Visa. epekto. Kasi naano niya na eh. Ba't sa estilo mo lang yata binase? Maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano? Hindi pa ba natin ramdam? Nagmumukha siyang matalino kasi nagre-reference siya ng siya lang yung may alam. Kagaya nung Vesuvius. Vesuvius ba yun? Tangina, vulkan lang yung sa Italy Bigla ka ano lang nalaman dyan, dito? Tangina mo, ang kalit, gago. Ay, tangina mo. Ba yun? Tangina, vulkan lang yung sa Italy ano kinalaman dito nun? May MC ba ditong taga doon? May MC ditong bumatel na ron? Wala. Di nagsasayang tinta, nakakaloko lang sa tenga. Lahat ihahatid kahit wala na yun sa tema. Kaya ang nabatid ko at nakita, na kahit walang MC'ng natawid, basta maitawid niya lang yung linya. Huli ka na, boy! Kas priority target, uunahin ka niya. Tangina, boss, pakitaan mo, sipain mo na. Bulkan talaga sa Italy. Proud na sinabi niya pa. Sa ginawa mo na yon, may inani ka ba? Kung bundok sa Taiwan ni reference mo, baka si Madam Erlyn Shaw, kuhanin ka pa. Bobo Palibasa kasi, Repin Il. Grupo ng mga bisakol na yung pantalon pit, tapos kulay green. Dapat yung mall nyo nakaseparate. Nung nanalo kay Kulas, dun pa tinrate with cake na nakadedicate. Sabihin mo sa grupo mong sutil, wala munang isi-celebrate kasi kung kayo yung Repin Il, ako yung nang i-eliminate. Lakas ng round 3 niya, no? Complete package, gagi. Yun sana, ganung atake, Ganun yung jokes. 1, 2. Yung one niya naman, joke pa rin naman siya, pero iba talaga itong round 3 niya na parang, yun nga, nagkaroon na siya ng angulo. Nagkaroon na siya ng angulo na hindi lang nag-stick sa isang parte. Kahit sabihin mo bumalik siya sa English, isang beses niya lang binanggit So, hindi man ganun ka-epektibo, tuloy pa rin na nakuha niya hanggang dulo.
siguro yun sa English lang na parang medyo na ganun tao. naglumayla yung reaction, pero okay pa rin. Hindi siya ganun kabigat para hatakin pababa yung momentum. Di ba? Ang lakas niya. Mula sa Raging Demon, natalakay niya sa Nirarayuma. Punta sa Jayco, sa Bataan, galing. putang yung Bataan kay Kulas na nakapag anuhan daw na Donut. Gusto mo lang pala ng donut. Di ba ang ganda eh. Puta na wala kang Ganun sana masasabi. no? Ganun sana yung round 1 round. Hanggang Yun yung hindi, yun din naman dapat yung round 3 talaga. Na kapag gagawa ka ng sulat talaga, dapat yung round 3 mo pamatay. Pamatay talaga. Kung hindi man kasing kunyari sobrang nag-stand out yung round 1 mo or yung round 2 mo, hindi man mahigitan nung round 3 mo yun, yung round 3 mo dapat ano pa rin, parang hindi lumalayo doon sa pinakamalakas niya. Kasi minsan may mga technique din tayo na sobrang lalakasan ko sa round 1. Sobrang lalakasan ko sa round 2. Tapos yung round 3 pamako na lang. Nag-uso yan kay kay Sak maestro. hindi kay yung salitang yun, nauso yun kay Isang Six maestro thread, ganun di ba? papakuan na lang daw na daw yung kabahong. Parang ganun. Nagsimula yun doon yung term na yun na yung ganung So, parang ang nangyayari kapag nakuha mo yung momentum sa round 1, halimbawa kung sa round 1 mo ilalagay yung pinakamalakas mong linya, ayun posible na yung mga petics mo sa 2 at 3 kagatin na ng kagatin. Dahil sa Dahil nga sobrang nakuha mo na yung momentum. Ang mali niya lang sa round 3, parang ayun nga, malakas pa rin naman yung 2. Siguro. Malakas yung 2. Malakas yung 2. Hindi, Nalusaw lang nung Oo, yun nga, nalusaw. Pati yung 1, yaw. Malakas din yung 1. Kaya lang, yung pinunto niya ayun lang siguro talaga yung syempre, may kalaban, kaya alam mo ba yung sasabihin yan. Hindi naman natin alam sasabihin ng kalaban natin. So, dapat talaga nag-iingat din tayo sa mga gagamitin nating linya na baka ma-diffuse talaga. Yun lang talaga yung nakakatakot na part ng pagiging Battle MC. Punto. Kasi, Lalo yung pag sa punto ka napako ka dyan. Nabunot yung pinako mo. Putang ina, wala. Baklas talaga. Ayun lang yung nakikita kong dyan eh. Naging problema ng Pero round 3 niya, putang ina, no doubt. Ang lakas nun. Sobrang lakas. Putang ina. Hindi Tsaka kung paano tumatawid sa ibang angulo, hindi pambaguhan, hindi pambaguhan yung sulat na gano'n, na parang veterano yung datingan ng sulat na. Yun nga yung sinasabi ko kanina yun, na kung ganyan ka kasimple, halimbawa ako, ganun lang kasimple, na yung ko na parang pupuntuhan ko lang, sa tingin mo, kakagatin ba ako ng tao? Di ba hindi naman? Minsan kasi sa paraan din ng paggamit niya, ang tamang timing, at saka kung gaano ka kasanay dyan sa stilong ginagamit mo, at kung gaano ka convincing mo dinideliver yan sa itsura mo, sa galaw mo, o sa lahat, kung paano mo isinulat yan. Yun, dun yung mga pwede mong i-consider na Ngayon, yung Mison, hindi yan kumbaga hindi yan baguhan na siguro sa flip top, pero... champion din siya eh. Pero ang napansin ko lang, ba yan? ang napansin ko lang dito, siguro, naging problema ni Mison dito, nakulangan siya ng silip ng angulo. 1-2? Oo, 1-2. Kita Kita mo, pakiramdam ko yung linya lang na yun sa Art of War. kaya ng mo. Lusaw yung dalawang round niya. Oo nga eh. Kasi yun yung pinaka-pinopoint niya sa English eh. Hindi, yun nga kasi ang mali. Dito nga binanggit niya pa rin Yun nga kasi ang mali niya na parang gumamit siya ng isang angulo sa dalawang round. Pagkaiba yung atake pero isang angulo pa isa rin lang yung yun pinopoint eh. Isa lang yung point eh. Na parang hindi rin naman natin pwedeng isa walang bahala o hindi pansinin o tanggalan ng karapatan yung mga MC na gamitin ulit yung o maulit yung angulo kasi yun eh. Yan na yun eh. Assistant battle. May rules ba tayo? Wala nga rules eh. So, rules ba na pag inulit? Mismo. Diba? Wala naman eh. Paano kung yan talaga yung angulo? Anong gagawin natin? Pero dito naisipan niya na magandang sa round 3, no? Round 3, Kung sana nakasilip siya ng mas marami pang ganyan. No, tapos yung siguro, yung niya. round 2 niya, instead na ginamit niya rin sa ni round 1 niya na lang, totally. Yun na lang talaga. Sa round 1 niya, kasi mas malakas yung 2 niya kaysa sa round 3. Or pinagsama niya, kinompress niya yun sa isang round. Tapos ito sa round 2, umisip siya ng katulad nung ginawa niya sa round 3. Oo, pwede, siguro pwede. putang ina, ganunan sila dyan, palitan yan. Diba? Siguro yun nga, naging problema niya. Sa angulo lang. Sige, pahinga natin yung kay Didel. Tangina, yung relevancy ng pagiging priority target,
Yun ang kanyang angle as I can see. Kung di talaga ako effective, bakit 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Oh well. I give credit where credit is due. And honestly, Mison, deserve mo ng palakpakan. Pagkatulad ko, ilang taon ka ring lumaban sa underground kahit walang karangalan. Mga di ginagalang noon hanggang sa naging gold medalist sa local na galawan. Ang pagkakaiba lamang ang ma-prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Pagkat nakasanayan ni Mison, personalan at pagbabanggit pangalan kahit pathetic na. Mga linya na pasabog na damay inosente na igpagyera ng Israel, Amerika. Mahina at papetics ka, sa karma sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pues ang taga-trono magiging silya elektrika. Kasi di ka nag-iisa as an MC, I understand. The desire to perform in spit sick. Kahit minsan nagiging pilyo na, we just wanna prove we got that big dick, oo. Bayag lang ang bit-bit. But let me warn you first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna do kung ang nanay mong si Debs idamay ko sa combat? What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron i-mention ko in cold blood? Can you hold back? Pero joke lang yun. Hold that thought. If that's a line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Ombak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Pagkat di po pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Lengthy discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete anak ng teteng. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Kasi, habang si Jabo at Boys Luth naging battle of the night, nakichismis ka lang. Habang si Ivor at si Sizik nag-angasan with their might, nakichismis ka lang. Habang si Blitzen tinawag si VLD na pathetic, nakichismis ka lang. Habang si John Delo tinawag si Boss na Eric, nakichismis ka lang. So everybody did their best to rep the underground, nakichismis ka lang. Habang si Didel first battle, naging talk of the town. Habang ikaw, nakichismis ka lang. Kaya heads up, yung mga pangalan na mentioned earlier, gawa-gawa lang yun. Pagkat ang technique na yan, old and sour. Oo, estilo ni Mison nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bonjing devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang oro, while it's your fucking golden hour. Cause I always spit fresh, kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Cause I'm the dopest, the coldest MC, habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay bars, yo, fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo is the incarnation of lyrical stagnation, dude, you need some help. Kung di na kayang mag-innovate, mag-emulate, then maybe it's time you left. But who the fuck am I guess? Go do your thing, cause what the hell? Magbanggit ka lang ng mga pangalan, bitch, wala make a name for myself. At last Friday, nag-guesting to sa isang radio show. Wow, si Mison di na maabot. Isang oras silang in-interview kung saan nakatitig lang siya sa sahig at mukhang inaantok. At bago sila matapos, tinanong siya, anong feeling na matalo? Aba si Gago, utal-utal at sa mic para bang takot. Sige lang boss, pag-guesting ka ulit kasi at least ngayon alam mo nang isasagot. Fucking time! Mison ako doon, round 3. Ako din. Medyo miss ako doon. Pero malakas pa rin si Didel. Pero yun nga, siguro naghintay lang ako ng ibang Nang mas flavor mas malakas. Di katulad nung round 2 niya, no? Manggulat si Mison, Pero no? Ay, manggulat si Didel, no? Isang round niya Tagalog, puro. No? Siguro durog yung kalaban, no? Ngayon di na ako nag-i-English. Putangin, no? Basic lang yung Tagalog. Para sa akin, basic lang yung Tagalog, no? Basic ang Tagalog. Pag ginawa ni Didel yung putang ina, punit yun kung sino makakaharap niya. Saka may naisip akong bars ang lakas. Pero pang Bisaya. Hindi ko Bisaya. pang Bisaya ka ito sasabihin. Hindi ko na sasabihin. Nakaisip ako. Kaya nagkago last na. Last din itong gandang nila. Sige, tinatin ko na naging boto. Flip top, right of way, day 2. Para sa Langit Lupa Tournament, Didel versus Mison. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Parang pag kinahin ka, tita, chapuson.
Tite tsaka Puson, no? Hindi, magka-connect na yun. Kasi Oo. magpatapos na, doon din ang ending. Oo. Tangina, no? Tite tsaka Puson. Gago. Ulit mo nga. Tangin mo. Pag ganun yung pagkapanggit eh. Tite tsaka Puson. Left top, right of way, day 2. Para sa Langit Lupa Tournament, Didel versus Bison. Para sa kanilang bayan. Didel tsaka Puson. Parang Tite tsaka Puson. Ganun yung ano niya eh. Putay na. Pag yun ang inisip mo, pag yun nga inisip mo, yun yung maririnig mo eh. Tite tsaka Puson. Left top, right of way, day 2. Para sa Langit Lupa Tournament, Didel versus Bison. Nag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Tite tsaka Puson. Sobrang solid na laban na yun, pero ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Didel. Ay, Tite. Ikaw na. Yo, shoutout lang sa mga kasamahan ko ngayon, kay C9, kay Bal... 5-0 eh. Siguro sa 1-2. Round 3 ako. Mission ako dun. Ako din. Tangina, gandang, ang dami magagaling ngayon, no? Kaya tangina ako, goods na ako magpahinga talaga. Kayo na dyan, bahala kayo sa buhay nyo. ang hirap din maging na parang mas dumami yung kaagaw mo sa mga linya eh. Diba? Tangina, lupit na ito mga to. Solid. Yun, maraming salamat sa mga umabot sa ano nito. Sa mga triple miss ko na itong suot ko, ayan, suot namin ni Poise. Yeah. Sariling merch ko po to, Laugh Trip Clothing, and you're so funny. Maraming salamat. Score lang kayo, PM kayo sa akin. Chon, yaw, maraming salamat, Chow. Thank you palagi sa pag-guest mo sa akin dito. Yun, may papromote ko ba yaw? Ay, may bagong labas pala sila Poison na kanta. Sa channel ng 3 o'clock, may bago kaming ganda. Ang title Lala. At ayun nga, check nyo rin yung mga nakaraan pa naming music video. Monthly kami nagre-release ng kanta at music video yun. So, check nyo. Baka matripan nyo. Ganda yun, yung Lala, bagong labas. Yun, yaw, maraming salamat. Thank you. Salamat, Hanggang sa muli, dito na lang. Peace out.